Hi guys! Malamang karamihan sa atin ay lagi nang naririnig ang salitang toxic. Madalas may mga nagsasabi na iwasan natin ang mga taong toxic upang magiging makulay ang ating buhay. Dahil nga, ang toxic ay lason, ayon nga sa Tagalog. Or in other term, ay harmful or unpleasant or nakakasira sa buhay natin. Kaya tama talaga na umiwas sa mga tao o bagay na nakakasira sa buhay natin para makasigurado tayo na safe, iwas stress, depresyon at upang mapabuti ang buhay natin. Yes, nandoon na nga tayo. Pinipilit nating umiwas sa mga bagay o tao na toxic sa atin. Pero paano kung tayo mismo ay toxic na pala sa mga sarili natin nang hindi natin nalalaman? Sabi ko nga kanina, toxic ay ito yung mga tao o bagay na nakakasira sa buhay natin o mga bagay o pag-uugali natin na nagiging dahilan upang makaramdam tayo ng pagkalugmok, pagkasira sa sarili o pakiramdam. Sa madaling salita, pangit sa pakiramdam natin. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 8 senyales o pag-uugali na toxic o nakakasira na pala sa mga sarili natin. Narito ang mga bagay o pag-uugali na sisira sa buhay o pagkatao natin. Una, you apologize a lot even when the fault is not yours. Well, hindi masama ang magpakumbaba, pero hindi ibig sabihin na akuin mo ang kasalanang hindi mo ginawa. Dahil, unang-una, sinisira mo ang pagkatao mo at pinapalaki mo ang ulo ng isang tao. Nararapat lang na ipaliwanag mo sa kanya kung ano ang mali at tama bago ka mag-sorry sa hindi pagkakaunawaan. Ibig sabihin, nag-sorry ka dahil sa misunderstanding na nagdulot ng conflict sa pagitan niyong dalawa. Pero hindi sorry sa kasalanan na hindi mo ginawa. Imulat mo siya sa kung ano ang tama at mali. Pero kung isa siyang tao na masyadong mataas ang pride, na hindi marunong tumanggap ng pagkakamali, oras na para mag-walk out upang hindi lumaki ang gulo. Ang mahalaga ay naipaliwanag mo kung ano ang tama at mali. Number 2, you keep hanging out with people who treat you badly. May mga tao kasing ganito, it's either mahaba lang ang pasensya or aanga-anga or yung taong tinatawag na pleaser person. Yung iba, hinahayaan mo na bago umiwas. Yung iba naman, manhid or walang pake kahit sinisira na sila ng taong sinasamahan. Yung iba ang malala dahil sa kagustuhan na makasama nila o magustuhan sila ng tao na gusto nilang makasama o maging kapartner sa buhay, ay pilit gumagawa ng paraan na magustuhan sila kahit kitang-kita na sinisira sila o sinisira ang buhay nila sa pagpupumilit na isiksik ang sarili sa taong hindi sila gusto. Tandaan, don't be a pleaser person. Kung ramdam mo na hindi ka welcome o hindi ka belong o hindi ka gusto, magkusa ka ng lumayo bago pa masira ang mental health mo o pagkatao mo. Number 3, you dress bad, have bad posture, don't take care of yourself. Kaya may tinatawag tayo na love yourself dahil ang pagmamahal ay nag-uumpisa sa sarili. Kung hindi mo kayang mahalin o pahalagahan ang sarili mo, paano ka magmahal ng iba ng tama? Huwag mong hayaan na magmukha kang kawawa o hindi kaaya-aya sa mata ng iba. Kung gusto mo ng pagbabago, kung gusto mo na maayos ang buhay mo, simulan mo sa sarili mo. Hindi masama maging simple dahil isang ugali yun ng pagiging humble o mapagkumbaba. Pero huwag naman yung magmukha ka ng basahan. Baka kasi sa sobra mong pagpapakatotoo ay nakalimutan mo ng magpakatao. Number 4, you keep checking your phone for messages even when there are none. Isa ka rin ba sa mga taong inaabot ng madaling araw kakaantay ng reply niya? Well, hindi kita masisi dahil buhay mo yan at feelings mo yan.
Pero huwag hayaang mabulag dahil sa one-sided na pagmamahal. Talasan ang pakiramdam at huwag ibaliwala ang mga red flags sa relasyon nyo. Kung pakiramdam mo hindi na tama, don't expect too much or matutong bumitaw kung kinakailangan upang hindi tuluyang masira ang buhay mo. Number 5, you take criticism personally. Sa buhay natin, hindi maiwasan na may mga taong pinupuna o kinokorek tayo. Dahil yung iba, gusto lang na itama ang mali natin. Yung iba naman, concern lang talaga sa atin. Dahil ayaw tayong mapariwara o mapahamak. Yung iba naman, sadyang marites lang. At para masabing, mas magaling sila sa'yo or sa atin. Or ugaling CCTV lang talaga at walang magawa sa buhay kundi makialam sa buhay ng iba. Sa ganitong sitwasyon, dapat lawakan ang ating pangunawa. Matutong tumanggap ng correction. Ngunit, huwag itong dibdibin. Ang mahalaga, may natutunan o nalalaman ka para alam mo kung saan lulugar. Learn the fashion of deadma. Kung sa tingin mo, tama ka naman, sadyang pakialamera lang talaga sila, ay hayaan mo sila. Wala sa'yo ang problema, kundi nasa kanila. Hayaan mo silang mangonsumisyon sa inggit. Ang mahalaga, nasa tama ka at walang natatapakang tao. Number 6, you keep comparing yourself to others. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pananaw, tunguhin at preferences sa buhay. Magkaiba din tayo ng mga pinagdaanan sa buhay at kakayanan kung paano i-handle ang mga bagay-bagay. Kaya iwasang ikumpara ang sarili sa iba. Kung gusto mo ang natamasa nilang buhay, magkaroon ka ng sarili mong tunguhin. Huwag magkaroon ng hinanakit. Be happy sa success nila at gawin mo silang inspirasyon na magkaroon ka rin ng sariling success sa buhay. Tandaan, walang gamot sa inggit. Kaya iwasan ang sakit na ito upang hindi masira ang buhay mo. Number 7, you sleep a lot to avoid life. Ayon sa mga medical experts na ang taong punong-puno ng lungkot at problema ay pinipiling matulog ng matulog upang maiwasang maramdaman ang lungkot sa buhay at sa kadahilanan na wala silang gana to function dahil sa lungkot at problema. At kung ito ay magpatuloy ay masisira ang buhay mo dahil mauwi iyon sa depresyon. Masisira ang mental health mo. Kaya lumabas ka, engage yourself with nature. Kagaya ng gardening, swimming, jogging, or maglakad-lakad ka sa park. Iwasang magmukmok, sumama sa mga kaibigan, or gumawa ka ng mga bagay para maibaling ang atensyon sa iba. Number 8, you agree with others people or other people's opinion even when you have a different one. Well, hindi masama ang pakikisama dahil magandang katangian yan para magkaroon ng harmony ang samahan. Ngunit, hindi ibig sabihin na oo ka na lang ng oo kahit hindi na pala makakabuti sa'yo. Matutong tumanggi paminsan-minsan, lalo na kung kalusugan o kapakanan mo na ang nakasalalay dito. Ipaliwanag mong mabuti bago mag-disagree upang hindi ka makasakit ng damdamin. Sana may natutunan kayo at nag-enjoy. Thank you and until next video.